Manuel TV. At nang mapatingin ito sa kanyang mga matay, bigla siyang napatayo mula sa pagkakaupo. Tumayo na rin si June. Lumalayo na ang usapan eh. Are you going to follow our friend's suggestion or what? Ang tanong ni June. I would like to think about it. Okay, if that's what you want. In the meantime, pag-usapan natin kung kanino maiiwan ang kahon pansamantala. Nanatili siyang walang imik. What if kung ako na ang mag-uwi nito, pero isususi uli natin, at ang keys ay sa'yo naman mapupunta? How can I be sure na hindi mo bubuksan yan sa inyo at babasahin? Ang mapaghinala niyang tanong. I guess you just have to trust me. Iyon lang at nagsimula ng maglakad si June palayo, habang dala ang isinusing kahon at matapos ibigay sa kanya ang susi. Where are you going? Ang bigla niyang tanong habang nanatili sa kinatatayuan sa tapat ng puntod ng kaibigan. I'm going home, ang sagot ni June habang marahang lumalakad. At iiwan mo ako rito? Ang sabi mo nag-iisip ka pa, may lakad pa ako eh, mauna na ako sa'yo. At habang papalayo si June, sakalang unti-unting nabuo ang desisyon sa kanyang isip, habang nanatilim titig na titig sa puntod ng yumaong kaibigan. How could you do this to me, Erich? Ang naisaloob niya sa sarili. You're one hell of a best friend. Pagkway, June, wait! Ang sigaw niya, bigla namang napatingin sa kanya si June. What now? Nakapagdesisyon na ako, ang sabi niya. Sabay lakad patungo sa kinalalagyan ni June na nasa tapat ng nakaparadang kotse nito. And what is that? I'm going this weekend to Tagaytay. Eh kung next weekend na lang kaya, para hindi ko na makancel ang date namin ng girlfriend ko. Ano ka? Tumatawad ka pa, pumayag na nga ako? Take it or leave it. Okay, you've got yourself a deal. Iyon lang at sumakay na sila sa kotse. Pero wait, paano may papaliwanag sa girlfriend mo na aalis ka this weekend na walang ibang kasama kundi ang isang babaeng katulad ko? Ang pilyan tanong niya habang sinisimulan ng paandarin ni June ang sasakyan. Well, I guess I have to make up story. Is that what you always do, huh? Gaya nga nakasabihang natutunan ko kay Erich, men always lie. Sabay ngiti nito. Isang ngiting muling nagpatibok ng kanyang puso at bigla tuloy niyang naisip. Ano kaya ng itsura ng girlfriend dito? Maganda kaya? Mas maganda kaya sa kanya? Bigla niyang iwinaglit sa isipan ang nakatutuwang mga katanungan niyon. Bakit nga ba kailangan niyang pagpantasyahan ng isang bagay na alam niyang hindi ukol para sa kanya? Matagal na rin naman niyang natanggap sa sariling hindi si June ang lalaking para sa kanya. Ever since noong nasa kolehiyo pala sila. Magkaiba sila nito at hindi ito ang tipo ng lalaking matatagalan siya o magpapaspasan siya. What if kung malaman ng girlfriend mo ang totoo? Ang muli niyang tanong. Teka, bakit pa parang bigla ka nag-alala? Wala naman tayong gagawing masama. 2 ang kwarto sa rest house sa Tagaytay, remember? Magkahiwalay pa rin naman tayong matutulog. Besides, hindi yata ganyang Laura ang kilala ko. Ang akala ko ba ang prinsipyo mo sa buhay ay I don't care? Inis siyang umismid. Sabay tiniklop ang mga braso sa dibdib. Wala talaga akong pakialam. Wala, itsura mo lang. Tinawanan na lang siya ni June habang iniisip nito. I think it would be a long weekend this weekend. Biyernes ng umaga sila nagkita at umalis ng Maynila. Mga 4 na oras din siguro sila nagbiyahe o lagpas pa bago nila narating ang magandang lugar ng Tagaytay. Patapos na ang buwan ng Mayo, nang ang ibig sabihin ay patapos na rin ang tag-araw. Ngunit ganun pa marami pa ring tao ang matatagpo ang namamasyal sa Tagaytay, lalo na sa may tabing lawa. Hindi kalayuan sa lawa ang rest house na inuupahan nila. At nang marating nga nila iyon, ay agad nang bumaba ng sasakyan at agad pumasok sa loob habang daladala nila ang mga gamit. Wala silang imika ni June habang inaayos ang mga dalahin. Pagkway, mamili ka na lang kung saang kwarto ka matutulog. Wika sa kanya ni June. Doon na lang ako sa dati. Yung dating tinutulugan niya noon nang una magpunta sa rest house na iyon nung mag-contact sila ng group study.
Iyon lang at agad na niyang tinungo ang silid. Pamilyar ang bawat lugar sa loob ng rest house. Fully furnished na iyon at sa maliit na sala ay may carpet na nakalatag habang nasa tapat ng fireplace. Naalala nga niya ang biro noon ni Erich. Ang sabi nito ay parang pang-honeymoon nga ang napili nitong rest house. At sukamakain naman siya sa biro nito. Sabay sabing ano kaya kung mag-honeymoon na nga lang silang tatlo roon. Gulat na gulat ang conservative na si June at sa halip pang kapag-review, puro kalokohan na ang pinagkakwento niya rito. Kesyo masarap daw makipag-sex kapag tatlong tao ang in love. Lalo na pag dalawang lalaki at isang babae. Sinabi pa nga ng orgy ang tawag sa ganoong klase ng sex act. Hiyang-hiya naman si June sa pinagsasasabi niya. Halos hindi ito makapaniwala habang tawa naman sila ng tawa ni Erich. Iyon ang isang bagay kung bakit naging mas malapit niyang kaibigan si Erich. Katulad niya itong magsalita at magkikilos. Hindi katulad ni June, para nagcha-challenge siya sa mahiyain nitong pag-uugali. Nang dahil nga sa kalokohan niyang iyon, tuluyan na siyang hindi nakapag-review. Kaya naman tanging siya lamang ang bumagsak noon sa board exam na iyon. At iyon ang isang dahilan kung bakit hindi na siya nakapagtrabaho bilang nurse. Habang si Erich noon ay tuluyan ng sumulong ng career. Nakapasa rin ito ng CGFNS at sa tulong ng tiyahin sa Amerika, mabilis itong nakaalis ng bansa. Habang si June naman ay itinuloy ang pag-aaral sa pagdodoktor, tulad rin ng mga kapatid nito at mga magulang. Tanging siya lamang sa tatlong magkakaibigan ang walang nangyari sa buhay matapos ang graduation. Kaya naman na magkahiwa-hiwalay sila, hindi na rin talaga niya nais ang muling makipagkita sa mga kaibigan dahil nahihiya siya sa sarili niya. At hindi rin naman siya kumuha ng board exam uli dahil takot na siya at tila ba ayaw na niya muling makaramdam ng panibagong failure sa kanyang buhay. Tuluyan nang naglaho ang dating self-confidence sa mayroon siya. Matagal din siyang nagpahinga sa loob ng kanyang silid. Lubog na ang araw na lumalabas siya dahil bigla siya nakadama ng gutom. At paglabas nga niya ay nakita na lamang niyang naghahanda na ng hapunan nila si June. Marahan itong inayos sa mesang gawa sa kahoy ang mga dilatang binuksan at ang mga tinapay na inilagay sa pinggan. Marahan siya lumapit dito. At napatingin naman nito agad sa kanya. Talagang tatawagin na kita mabutit lumabas ka na. Nagugutom na ako Mukha nga, sige na, umpisa na. Naupo sila sa sahig. Mababa lang ang mesa kaya okay lang sa sahig umupo habang kumakain. Tahimik lamang sila at walang kibuan ni June habang kumakain. Pagkway siya rin naman ang bumasag ng katahimikan habang inaalala ang isang nakaraan. Naalala mo ba, si Erich ang tagaluto natin noon. Tumangutango naman si June habang nagsisimula na ring matuwa sa alaala. Magaling magluto si Erich noon kaya lang masyadong spicy at manghang. Ang dagdag pa niya. Ang sabi niya sa akin, pampadagdag daw ng init sa katawan ng spices. Kaya naman ang sagot ko, aba edi hindi ko na kailangan dahil mainit na ako Don't you think so, June? Sabay sila nagkatawanan. Hay, Erich, bakit ka ba namatay? Sana hindi ka muna kumain ngayon ng dilata. Ang malungkot niyang wika. Bakit Laura, hindi mo ba gusto ang inihanda ko? Ang nag-aalang tanong naman ni June. Pwede na rin, pero iba syempre yung inilulutong ulam. Mas masarap, hindi ba? Hayaan mo, ipagluluto kita bukas. Talaga lang ha? Iyon lang at muli silang natahimik habang patuloy sa pagkain. Pagkway muli niyang binasag ang katahimikan. June. Oh, ano yun? Sa palagay mo, bakit namatay si Erich? Ang seryoso niyang tanong. Tumor sa utak wala naman nakakaligtas doon. Pero bakit siya? Sa dami-dami ng pwedeng tubuan ng tumor, bakit siya? May dahilan ng Diyos. Gaya rin ng bumagsak ako ng board exam, ang sabi nila sa akin, baka raw may ibang plano ng Diyos. Bakit ka ba hindi ka na uli kumuha? Anong malay mo kung makapasa ka na sa second trial mo? Ayoko na, at ayaw na rin pag-usapan natin yon. Nagkabit-balikat si June. Ano sa palagay mo ang dahilan ng Diyos at namatay si Erich? Ang muli niyang tanong. Who knows kung bakit? Do you believe in God? Ano bang klaseng tanong yan? Oo naman. Ako naniniwala rin, pero minsan I have doubts. Like what? Ganun nga ba siya ka-powerful
Alam kaya nga niyang lahat ang nangyayari sa mundo? Sa atin. It must be a tough job kung lahat tayo sinusubaybayan niya. Kaya nga siya si God dahil ganun siya kagaling. Pero how come? How come na ano? Ang takang tanong ni June sa pagbabago na naman ng kanilang usapan. How come na naniniwala ka sa Diyos pero gumagawa ka ng kasalanan? Papaano mo naman nasabing makasalanan ako? We all are, aren't we? Natahimik si June. Bakit ba yan ang pinag-uusapan natin? Bakit nahihirapan ka bang intindihin? I thought you're a smart guy. But not in this case, so I think we better knock it off, okay? Iyon lang at iniligpit nila ang sabay na pinagkainan. Pagkway na mahinga sa may tabi ng fireplace, habang pinagmamasdan niya si June na sinisindihan at pinaparingas ang apoy roon. Nang magsimula na magliyab ang bahagya ng apoy at naupo na rin ito sa kanyang tapat. Sa carpet lang sila nakaupo, habang nasa pagitan ng kahon na ipinamana sa kanila ni Erich. Shall we start? Ang nakangiting wika ni June na medyo excited. Sure, ang maikli niyang sagot. Iyon lang at binuksan na nila ang kahon at nagsimulang mamili sa mga papel kung ano ang unang babasahin. Heto, may napili na ako, ang sabi ni June. Tumango siya at saka ito marahang nagbasa. Tungkol sa masaya nilang pagkakaibigan ang napiling basahin ni June. Kung papaano sila nagkakilala nang sila ay maging magkaklase, ang mga paglalakwatsa nila at higit sa lahat ay yung dumating na puntong naging lalo silang close sa isa't isa nang mapanood nila ang isang pelikula. It was 1985. Si Erich ang namili ng pelikulang panonoorin nila sa dahilang crush nito si Demi Moore. St. Elmo's Fire ang pamagat ng pinapanood nila. At hindi nila akalaing tungkol pala sa friendship ang pelikula. Hindi nila inaasahan na drama pala iyon at may mga moments na nakakaiyak. Lalo na yung inilapat ang theme song sa pelikula, malungkot at nakaka-touch ang lyrics. Kaya nang matapos nga nilang panoorin ng pelikula, naging theme song na rin nila ang Just for a Moment na siyang awitin sa pelikula. Nang matapos basahin ni June ang bahaging iyon ng journal ni Erich, ay pinagmasdan nito ang malungkot na si Laura. Nginitian niya ito. Naaalala mo pa ba yung theme song natin magkakaibigan, Laura? Ang tanong ni June. Tumango si Laura at nagsimulang kumanta si June. Huminto sa pagkanta si June, tinapik siya sa balikat. Sabayan mo naman ako sa pagkanta, ang daya mo At saka muling nagpatuloy. Sinabayan na siya sa pagkanta ni Laura, ngunit medyo mahina ang boses nito. Basag na ang boses ni Laura. Ngunit patuloy ito na sumasabay sa kanta sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakayanan ni Laura ang nadaramang paninikip na dibdib. Tama na June, ayoko na, ang sabi nito, sabay talikod sa kanya habang ang luhay nagsisimula ng malaglag sa pisngi. Marahan niya itong nilapitan, hinawakan sa balikat ng marahan. Laura, I miss him June. Ang sabi ko hindi ako iiyak, pero hindi ko pala kaya. It's alright Laura, it's alright to cry. No it's not. Sabay humarap ito sa kanya. I am strong. I've always been strong. Hindi ako dapat umiiyak ng ganito. Hindi. Pero patuloy lamang ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. But I miss him also. Namimiss ko si Erich. Hindi siya dapat namatay. Of all people, bakit siya pa ang kaisa-isa kong kaibigan? Iyon lang at napayakap na lamang ito sa kanya. I miss him so much that I hate him for doing this to me. For making me cry in front of you. Lagi na lang niya napapagawa sa akin ng mga bagay na hindi ko kaya o hindi ko gustong gawin. Ever since, laging ganun na ang impluwensya niya sa akin. At hanggang ngayon, kahit nawala na siya, parang gusto ko pang idepende sa kanya ang buhay ko. Hinagod na lamang niya ang likod ni Laura habang ito'y lumuluha. Hinayaan niyang mailabas nitong lahat ng sama ng loob. Nang sila'y magbitiw, Ikaw June, do you miss him? I do Laura. Well, sabay pahid ng luha sa pisngi. You have a way of hiding it. Wala akong tinatago Laura. Umiyak din ako. Kaya lang ginawa ko iyon nung una kong nalaman ang katotohanan. Iyon lang at muli silang binalot ng katahimikan. Pagkway, so much for tonight. Bukas na natin ipagpatuloy ang pagbabasa Laura. Matulog na tayo. Tumango lang si Laura. Pagkway isinara na niya ang kahon at muling isinusi. Iyon lang at nagtungo na sila sa kanya-kanyang silid. Good night Laura. Good night June.
at parang sabay na nilang naibulong sa sarili. Good night, Erich. Kinabukasan, umaga iyon ng Sabado. Namasyal sina June at Laura sa tabing lawa. Mainit ang sikat ng araw, ngunit nanatiling presko at malinis ang simoy ng hangin sa bahaging iyon ng Tagaytay. Kung pagmamasdan, mukha silang lovers habang naglalakad na sabay. Pagkuway huminto sila sa paglalakad at sakay pinukol ang mga paningin sa magandang tanawin ng lawa habang ang malamig na simoy ng hangin ay patuloy sa pagsalubong sa kanilang mukha. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.